Magandang araw po sa inyong lahat at gusto ko pong i-share yung meaning ng Christmas o yung essence ng Christmas, and also to give glory to God and to show His love through this message. Christmas is the season of giving and love. The basic ingredients of truly Merry Christmas is knowing and remembering God. Siya ang unang nag-initiate ng pagbibigay at unang umibig sa atin. Christmas is not a myth or story, not a tradition, not a dream, but reality. The story of Christmas is the story of God's love for you and me. His unconditional and relentless love for us. True happiness is not receiving expensive and luxurious things, but receiving the gift from God, which is Jesus Christ, our Lord and Savior. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life." Ang regalong to ay malaga sa anumang bagay na meron tayo, pagkat buhay ni Kristo ang tinaya dito. Hinubad niya ang pagiging Diyos, naging tao at isinilang sa mundo. Dito pinakikita ang humility ng isang Diyos upang abutin ang taong makasalanan na gaya natin. Bagamat siya ay Diyos na kaya niyang lumikha ng panibago, ngunit pinili niya at pinatunayan na naibigin tayo, bagamat alam niya na pwede natin siyang masaktan, baliwalain, di bigyan ng halaga ang kanyang mga ginawa at i-reject natin siya. Dahil ang puso ng tao ay nagbabago. Dapat tayo ang pinako sa krus at mamatay sa ating kasalanan at itapon sa dagat-dagatang apoy, at dahil dito sa kahabagan ng Diyos, binigyan ng chance tayo upang magbago. Ang Diyos ay banal na dapat nating huwag baliwalain o pahalagahan. Ito ay isa sa karakter ng kabuuan bilang Diyos na di pwedeng alisin at di pansinin. Dahil sa pag-ibig ibinigay ng Diyos si Kristo upang ikaw at ako ay makapiling muli ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ang tanging hinihingi, tao na walang dungis ng kasalanan para mamatay sa taong makasalanan upang bayaran ang ating kasalanan, na ikaw at ako ay mapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 14:6, Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me." Sa darating na Pasko, naisip mo ba ang unang nagmahal sa iyo? Gaano ba kahalaga siya sa iyo? Sa kabila ng karumihan at kapintasan sa mata ni Kristo, ikaw at ako ay isang magandang diamante, meaning mahalaga. Sabi sa Matthew 18:10-14, "The shepherd leaves the 99 sheep and search high and low for the lost sheep." Jesus stresses that when the shepherd finds the lost sheep, he rejoices over it more than 99 who did not go astray. This is how God will rejoice when a sinner returns to Him. Sa araw po ng Pasko, may naisip ka bang regalo para sa Kanya? Di kayang higitan ng salapi o pera ang Kanyang kabutihan at pag-ibig. Ang tanging pagsunod ang kailangan niya, pagkat ang pagsunod ay isang papuri at pagpapasakop sa Kanya. Di para sa Kanyang ikabubuti at Kanyang kapakanan, ito ay ikabubuti at sa kapakanan para sa kumikilala sa Kanya at pagtanggap at pagsunod ang connection upang lubos kang pagpalain. Gusto kong i-share ang katotohanan sa pagbibigay para sa Diyos. Di mahalaga sa Kanya ang salapi. Ang tanging nais Niya yung katapatan mo, puso mo, yung oras mo, pagtitiwala at pagsunod. Una po, God first in everything. Sabi po sa Proverbs 3:9, God promises that if you honor Him with the first part of your income, He will bless you financially. Sa Diyos ay hindi malaga ang binigay. Ang tanging mahalaga sa Diyos yung katapatan ng nagbigay. Desire dictates our priorities, and priorities shape our choices, and our action is the testimony of our desire. God's want for us is to be wise and be faithful. Naisin mo ang Diyos kaysa material na bagay na nawawala, naluluma, nasisira at nananakaw. Siya ay laging una sa lahat. And again, Jesus said,
In Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added to you. Pangalawa po, put love in giving. Love is only expressed through giving. If there is no giving, there is no evidence that love exists. The only proof of love is giving. Gaya po ng ginawa ni Kristo, binigay niya ang kanyang buhay na walang kapalit at di nag-iintay ng suklian ang kanyang ginawa. Ginawa niya dahil siya ang unang nagmahal. Ang pag-ibig niya ay malawak at walang kondisyon at hindi namimili at nakapaloob dito ang tunay na pagtanggap sa atin kahit sa kabila ng ating kahinaan, kapintasan at karumihan. Nararapat na mahalin ang unang nagmahal sa atin, kaya sa tuwing nagbibigay ay hindi kabigatan kundi kagalakan. At kaya mong ibigay ang lahat sa ngalan ng pag-ibig pagkat ang Diyos ay iyong iniibig. Pangatlo po, put faith in giving. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ito ay hindi na pipilitan magbigay o hindi nagbibigay dahil sa kagawian o nakasanayan na. Nagbibigay ka dahil kilala mo siya, naniniwala ka sa kanyang mga salita at pangako. Hindi sa nadarama at nakikita kundi pagtitiwala kahit malayo sa pangunawa ng kaisipan. Sabi po sa Hebreo 11:6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Pang-apat po, the goodness of giving. The goodness in giving, it strengthens our ties to God. It said obedience is better than a sacrifice. Obedience to God is not only to worship Him, but a way to get closer to God. No man can walk with God without being obedient. When you are obedient to His will, you're not choosing second best, but God best. Sabi po sa Psalms 23:5-6, you prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overflow. Surely goodness and mercy shall follow me all days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Panglima po, Jesus endorsed radical generosity. Jesus knew that to give radical, we need transformed heart. Our mindset and our heart must be changed and aligned to His will. That's why He told the rich young ruler in Matthew 19:21, if you will be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. His possessions were not the problem, but his unwilling to give up the possession indicate his heart was still tied to earthly things. The desire for money and material things is more important than God. These things provide pleasure, comfort, advantage, security, fame, personal gain, and world acceptance. Is what really matters to him, that he could not commit himself totally to God. Jesus said in Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. Pang-anim po, giving is result of receiving Jesus. Jesus said, when you give, do not let your left hand know what your right hand doing, so that your giving may be secret. Then God who sees what is done in secret will reward you. And Jesus warned his disciple not to give for the sake of being admired by people or to gain popularity. Jesus wants us to give right reason and right motives in giving. And giving is to please God. Your faithfulness and love for God. Have you tried to get by with giving as little as possible to the Lord? Or have you give in view of the Lord costly sacrifice? Ang kaligtasang binigay ni Kristo ay hindi kayang bayaran ng salapi at mabubuting gawa, kundi pagtanggap, pananampalataya, pagpapasakop at pagsunod sa Diyos o sa Kanya. Buhay at sakripisyo ang inilatag dito. Kailanman hindi siya nagbibiro. Sabi po sa Numbers 23:19, God is not a human that He should lie.
not a human being, that he should change his mind. Ang kanyang pangako at pagpapala ay di maaring mawala. At kahulihan po, pang-7, in partnership with Christ. Di mo masasabing Panginoon si Kristo kung di mo kayang sumunod. Di lang si Kristo ang marunong magbigay, ikaw rin ay marunong magbigay. When we continue doing it, we see God clearly. We work out God's kingdom living in our lives. Siya ay magiging tunay na daluyan ng pagpapala sa mundo. Kung si Kristo ay binigyan niya ng halaga at puwang sa puso niya, gaya niya ay bukal, hindi maiigahan o matutuyuan sa anumang panahong dumating. Patuloy magbibigay ng pagpapala at kabutihan. At makita si Kristo sa buhay niya pagkat si Kristo ang lahat sa kanya. Sa tuwing sasapit ang Pasko, ito ay paggunita sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang kapanganakan ni Kristo ay hudyat ng simula at himala sa buhay natin o sa buhay mo. At ang kamatayan ng Kristo sa krus ay hudyat na tinapos na ang masasakit at pangit mong nakaraan tungo sa magandang bukas at makamtan ang rumaragasang pagpapala na nakalaan para sa iyo. Merry Christmas po at blessed year to all. Salamat po sa pakikinig, and God to be the glory.